7 buwan matapos matalo sa eleksyon, lumutang si dating Senador Bong Revilla para harapin ang reklamo laban sa kanya. Sentro nito ang kanyang pagtanggap umano ng porsyento sa mga proyekto ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Lyja Bonzo. Nagpunta rito si Mr. Bong Revilla upang ihain ang kanyang tugon sa reklamang isinampa sa kanya na di umano'y paglabag ng RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hinarap na ni dating Senador Bong Revilla ang reklamong hinain laban sa kanya sa Department of Justice patungkol sa flood control scandal. Nakaraang linggo lang nang inanunsyo ng DOJ na kabilang si Revilla sa 2 additional respondents sa ilang ongoing investigations ngayon ng ahensya. Unang idinawit si Revilla ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa isang Blue Ribbon Committee hearing at sinabing tumanggap din ito umano ng 25% kickbacks mula sa ilang proyekto ng DPWH para tulungang pondohan ang kanyang pangangampanya noong 2024. Ayon kay Bernardo, nang hingi si Revilla sa kanya ng mga proyektong kukuhaan ng kickback at sa tulong ni na dating District Engineers Henry Alcantara at Gerard Opulencia, nakapagbigay sila ng listahang naglalaman ng tinatayang 1.5 billion peso worth of public works projects. Si Bernardo raw mismo ang naghatid ng unang cut ni Revilla na 125 million pesos sa bahay nito sa White House compound sa Bacoor, Cavite. My driver and I went to the residence of Senator Revilla. Once inside, we parked the vehicle and shortly upon alighting, I saw Senator Revilla at the terrace. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Sa pagtatapos ng 2025 midterm elections, talsik sa top 13 si Revilla at nauwi sa ika-14 na pwesto. Bukod sa pakikipagsabuatan umano, matagal na raw mayroong close relationship si Bernardo at Revilla. Kapwa ninong sila ng anak ng isa't isa, nakikita sa ilang social gatherings. At binisita pa ni Bernardo ang dating senador nang makulong ito sa PNP Custodial Center sa Camp Crame dahil sa pork barrel scam. Ayon sa spokesperson ni Revilla, umaasa raw ang dating senador na magiging patas ang DOJ at hindi na paabutin pa sa korte ang reklamong ito laban sa kanya. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.